Ayan, isang magandang gabi sa ating lahat, Youth Connect. Isa namang malakas na sigawan at palakpakan dyan. Ayan. Lalo na yung mga galing sa outing. O, isang sigaw sa mga galing sa outing. Yun, o. O, sigawan naman sa mga kakagraduate lang at nag-moving up. Wala pa? Eh, yung mga yung ngayong Friday, di ba meron? Sino? Taas nga kamay, yung mga gumraduate na. Ayan, si Marga. Sino pa? Okay, next week. Pero, ayan, yung mga katabi ng mga gagraduate, i-congratulate nyo naman. Sabihin nyo, advance, congratulate. O, palakpakan nyo naman sila. Masaya ba kayo gagraduate na sila? O parang hindi nila deserve gumraduate? Parang hindi kayo masaya. Dapat lahat tayo masaya sa isa't isa. Okay ba yon? Yes. At matindi na nga ang init sa labas, no? Grabe na yung... Sino dito yung nagkakape kapag mainit na pero nag-hot coffee pa rin siya? Sigawan niya! Yun. Wow! Ayan. So, masayahan lang tayo ngayon kasi mamaya baka mag-iyakan na tayo. So, masaya. Simulan muna natin to ng masaya. So, last week, napaka-exciting nung ginawa namin na pambungad sa April. Kasi di ba, pag April, summer na, di ba? Ramdam na ramdam natin yung init. Siyempre, excited na ang lahat mag-outing. Yung iba nakapag-outing na. Sino dito yung nakapagdagat na? Meron na ba nakapagdagat? Wala pa? O nagpaplano magdagat? O swimming pool, yun. Siyempre, hanggang plano lang yan. Okay lang yun. Diba? At matindi ang init. At siyempre, bagong buwan, bagong series din sa ating Youth Connect. Excited ba kayo? Yun. So, napakaganda nung sinimulan namin yung series na to sa isang movie. Ayun, nag-movie night sa mga hindi updated. Nag-movie night kami nung last Friday. Ano pinanood natin? Mufasa. So guys, inform ko lang kayo, hindi yung pirated original lang kopya natin nun. Sana all. So, marami ba kayo natutunan dun sa film? Yes. So, isa sa natandaan ko, kasi pag nagmo-movie night kami, hindi lang sila nanonood. May exam pa pagtapos. Diba? May reflection. So, isa sa natandaan namin doon na tumatak sa amin sa film is si Mufasa, syempre yung bida. Siya yung parang tumayong, anong ginawa niya sa bandang dulo? Leader. Siya yung tumayo para dun sa, saan sila pumunta? Okay. Milen. Tandaan-tandaan nating lahat, no? So kasi ang bago nating series ay pinamagatang Standing in the Gap. So in other words, yung pinanood nating film, itong si Mufasa, siya yung tumayo doon sa gap. Diba? So kaya itutuloy natin. Hindi tayo mag-movie night ngayon. Okay lang ba? Diba? So ngayon, magkakaroon tayo ng magandang pag-aaral. So bago ang lahat, tayo muna yung manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito na pinagkalooban nyo kami. Once again, Lord, na opportunity to learn, opportunity na magkaroon ng fellowship, Panginoon, at marinig ang inyong salita, ang inyong instruction sa amin, Lord. You pray, Lord, that you cleanse and purify, Lord, ang aming mga puso't isipan upang, Lord, maging handa kami, Lord, na marinig ang inyong salita, tanggapin, Panginoon, ang inyong pagkilos. And we request, Lord, and we pray for the Holy Spirit to be upon us. We pray, Lord, na kayo po ang pumagitna sa amin. And cover us with your precious blood. Bigyan nyo kami, Lord, ng tenga, Lord God, na handang makinig at pusong bukas na tanggapin ang inyong salita. And we pray, Lord, for your anointing, Lord, to be upon, Lord, sa mensahe doon na inyong gagamitin sa gabing ito. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So, simulan na natin to. So, pag sinabing standing in the gap, ito kasing series natin, meron tong history. Na gusto niya bang malaman? Sino mahilig sa mga history dito?
Ayan. So, dapat siguro matataas yung mga grades nyo, no? Sa history. Mahilig lang sa history, pero hindi mataas yung grade. So, ano ba ibig sabihin ng standing in the gap? Kasi nung unang panahon, pakita nga po natin yung picture natin. Yung wall natin. Pakita natin. Ayan. Nung unang panahon, syempre, alam naman natin na ang mga city, ang mga kaharian, meron silang malalaking wall na nagpoprotekta sa kanilang mga syudad. Di ba familiar kayo dyan? Ang daming mga movie. Ano yung mga movie na natandaan nyo na ganyan yung mga settings? Disney, Great Wall of China. Ano pa? Di ba yung mga panahon ng mga medieval, yung mga kaharian? Puro mga walls, puro mga pader. Tsaka sa Bible, di ba ganon? Laging yung mga ine-example ng panahon ng mga hari. Ano pa? Okay, at so medyo sa anime, no? So laging ganyan. So familiar kayo dyan sa mga pader. Bakit may pader? Bakit may wall yung mga city, mga kaharian? Defense, tama. Bilang depensa. Dahil, syempre, ba't dedepensahan? Dahil may kalaban. May titan. Di ba? merong gustong gumulo. May gustong magpabagsak. Tama? Pero syempre, alam naman natin na yung mga ganyang mga wall, hindi pa yan masyadong high-tech katulad ngayon. Di ba? Na talagang pag nag-build sila ng mga pader, hindi basta-basta nasisira. Nung panahon dati, mga bricks lang yan. So, ibig sabihin, hindi yan habang buhay. At madali rin yung kahit papano, nasisira din yan. Siyempre, pag nasira yan, kailangang repairin. So, sa papaanong paraan yan nasisira? Anong paraan nila? Yung mga kalaban nila, yung next picture natin, ginagawa nila, binubutasan nila yan. So, syempre, yun yung way nila mag-penetrate. Syempre, noong unang panahon, wala namang helicopter, di ba? Wala namang airstrike na tatawag ka, di ba? Airstrike, di ba? Sa ganitong, di ba? Longitude, latitude, wala namang ganon. So, ang only way nila para makapasok is tatry nilang butasin yung pader. So, sino dito yung nakapunta na sa Intramuros? Yung nakapasyal na nag-photo walk. So, familiar kayo, di ba? Isang example yun ng walled city. Nakita nyo, di ba, hindi naman perfect yung pader. May mga butas na. Yung mga ibang portion ng Intramuros, parang may mga tama ng bala. Nakita nyo ba yon? Di ba, may tama ng parang tinira ng kanyon, parang may malaking hole. So ibig sabihin, yun yung way ng kalaban para maatake nila yung kaharian na gusto nilang pasukin. So pag sinabing standing in the gap, meron mga builders, meron construction worker, yung mga kaharian, na ang major nilang kailangan gawin, hahanapin nila yung mga butas na ganyan. Tapos, tatry nilang lagyan ng patch. Ibig sabihin, tatakpan nila, aayusin nila. Kasi, once na magkaroon ng small crack, pwedeng maging cause ng fall ng isang kaharian. Yung kasi, di ba, lahat nagsisimula naman sa maliit na crack. Diba? Katulad ng mga phone nyo, may mga tempered. Diba? Pag may isang maliit na crack yan, dire-diretso na yan, no? Hanggang tas hindi nyo pa rin papalitan. Diba? Ganon ang crack. Ganon ang kayang gawin ng maliit na butas. So, merong mga trabahador ng mga kaharian na ang gagawin nila, hahanapin nila, isa-search nila yung buong wall. Tapos, itatry nilang i-patch. So, yung mga tao na yun, sila yung mga tumatayo para protektahan at to make sure na laging at its best yung pader. Naintindihan ba natin yon? So ngayon sa panahon natin, wala nang gano'n kasi hindi naman walled ang Valenzuela. Di ba? Pag pupunta na tayo sa Malabon, sa ibang mga syudad, hindi naman tayo dumadaan sa pader, di ba? Dahil iba na yung mga bahana ngayon. So kaya, bakit ko to in-explain ng mabuti sa atin? Para maintindihan natin, bakit ba ganito yung series natin na Standing in the Gap? Sabi dito sa Ezekiel chapter 22 verse 30, basahin natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! I look for someone So sinasabi ng Panginoon
dito na naghahanap siya. Na parang, di ba kanina, literal nating binabanggit at ine-explain yung concept ng ano ba yung sinasabing tumatayo ka sa wall at pinapatch mo yung mga gaps na yun, yung mga butas na yun. At sinabi ng Panginoon dito, naghahanap siya ng mga taong tatayo na on behalf of that land, sila yung mga tatayo para takpan or ayusin yung gap na yun para hindi wawasakin ng Panginoon. So ano ba ibig sabihin nun na ng standing in the gap? Kanina in-explain ko sa inyo yung literal na ibig sabihin. Pero ang sinasabi ng Lord dito sa Ezekiel is parang halimbawa yung ating city, yung syudad sa loob ng wall na yon. Yun yung mga families, yung mga relatives natin, yun yung mga family, friends natin. At yung wall, yun yung nagsisilbing kanilang defense, yung kanilang pagkatao. At yung mga butas, nakikita nyo, pakita po natin ulit yung mga butas, yun yung nagsisilbi na parang mga pagkakasala nila, mga pagkakamali nila, yung mga imperfections nila na pwedeng palakihin ng kaaway. At yung sinasabing tatayo na siyang mag-i-stand doon sa mga butas na yun, sa gap na yun, walang iba kundi tayo. Kaya tayo nandito, di ba? Dahil kilala natin ang Panginoong Jesus, tinanggap natin siya. Tama ba yon? Sino dito yung napadpad lang dito? Kasi mainit sa labas. Dito may aircon, may table tennis, may board games. Wala naman. Di ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Baka napadaan lang yan sa... napadaan lang yan, di ba? Na napasok sa kung saang portal. Di ba wala naman? Bakit kayo nandito? Para ba sa games? Okay, slide siguro. Dahil kay Crush? Okay, pwede din. Pero ang totoong reason ba't kayo nandito, kasi mahal niyo ang Panginoon. Kilala niyo yung Panginoon. Tama ba yon? Parang hindi ah. Ano ba yung mga reason niyo? Ba't kayo nandito? Okay, fellowship. Diba? Tama. Diba? So, ibig sabihin, walang ibang tatayo kundi tayo. Kasi alam niyo po ba, ang Panginoong Jesus at ang ating Diyos, hindi niya dinedesire na parusahan sa totoo lang ang mga tao. Dahil ang gusto niya, He longs to restore ang lahat ng mga taong nagkasala. Dahil di ba sabi nga sa Romans na for all have sinned and fall short of the glory of God. So ibig sabihin, lahat ng mga tao nagkamali, lahat ng mga tao nagkasala. So tayo na lumapit sa Panginoong Jesus, pinatawad ng Panginoon, walang iba ang mauunang maglalapit sa ating mga relatives, sa ating family, kundi tayo rin. Tama ba yon? Diba? Dahil gusto ng Lord na iligtas ang lahat ng taong lalapit sa Kanya. Ang lahat ng tao. Diba tayo nga mga tao, minsan pag may mga classmate tayo, tapos galit tayo sa kanila, tapos may nangyaring masama, ano yung sinasabi natin? Diba? Deserve, diba? Uy, deserve, diba? Buti nga sa'yo. Deserve mo yan. Pero si Lord, kahit deserve nating magkasala, deserve nating mapunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan, sinabihan ba kayo ni Lord, deserve. Ginanon ba kayo? Hindi. Ginagawa ng Panginoon ang lahat para ipanumbalik tayo. Amen ba yon? At syempre, tayong mga nakakilala na sa Kanya, yun yung sinasabi sa Ezekiel, na God is in the business of looking for someone that will stand in the gap. Naghahanap ang Diyos ng mga tao, especially mga kabataan. Bakit kabataan? Kasi tayo yung may pinakamaraming opportunity, marami tayong lakas, di ba? Malakas tayo, di ba? Marami tayong time. Tapos yung mga kabataan, saan tayo magaling? Magaling tayo mag-ubos ng oras muna. Next na yung pera. Sana all nag-uubos ng pera. Diba? So, ang gagaling natin mag-ubos ng time. Ang dami nating hobbies. Okay lang kung hobby lang. Pero yung iba talagang ubos oras talaga. Tama?
'Di ba? Sa TikTok, siguro nakaka 1,000 scroll, ang dami na. 'Di ba? So naghahanap ang Lord, hindi na mga taong nag-uubos ng oras, kundi na mga taong tatayo in behalf of others. Sabi mo nga sa katabi mo, naghahanap ang Diyos ng tao na tatayo para sa iba. Di ba tayo, kilala natin ang Panginoong Hesus. Gaano karami ang mga taong hindi nakakilala sa Lord. Di ba pag nakakakita nga tayo ng mga fiesta, yung mga ibang mga kaganapan, di ba nakakaramdam ba kayo ng awa, ng compassion na Lord? Iligtas niyo po sila o tinatawanan niyo sila na deserve, di ba? Or parang bahala kayo. So tayo na nakilala natin ang Panginoon, tayo yung sinasabing hinahanap ng Panginoon na siyang tatayo para sa iba. Amen po ba yun? God is looking for someone who will stand on behalf of their families and friends. Sino dito yung family nila hindi pa nakakakilala sa Lord? Or may mga family members silang kailangan pa iligtas? Taas yung kamay. Diba? Halos lahat sa atin. Mga friends natin. O sino ba yung mga example sa Bible na siya yung tumayo in behalf of others? May naalala ba kayo? O, example, si Noah. Diba? Saan kilala si Noah? Noah's Ark. Diba? Parang children's pa rin. Parang Kids Connect pa rin. So si Noah, tumayo siya para sa sangkatauhan. Kung walang katulad ni Noah na righteous, na nakita ng Panginoon, wala na siguro, ubos na tayo. Ubos na yung lahi, yung mga tao. Pero dahil may nakita pa rin ng Lord na matino at righteous sa kabila ng kasalanan at wickedness, na natili. Sino pa? Si Abraham. Alam niyo yung storya ng Sodom and Gomorrah, gaano sila kasama. 'Di ba? Kung titignan natin yung story noon, nung panahon ni Abraham, nakipag-deal si Abraham sa Panginoon. 'Di ba? Sabi niya, Lord, kahit kung may makita kayong 50, 'di ba? 50 man lang na natatakot, may takot sa inyo. Kaso walang ganong number, tas tumawad pa siya. So tinry niya yung best niya na tumayo in behalf of those city. Kaso sadly, wala. Nandun na sila sa point of no return. Ibig sabihin, wala na talagang balikan. Talagang sobrang sama na nila. Sino pa? Si Moses, 'di ba? Moses stood up for the Israelites. Alam naman natin gaano kasama yung gaano ka kulit, 'di ba? Kung tayong mga kabataan makulit, hindi natin alam, mas makulit yung mga Israelita. Pero meron tumayo in behalf of them, si Moses. Sabi niya sa Psalms 106 verse 23. So he said he would destroy them had not Moses, his chosen one, stood in the breach before him to keep his wrath from destroying them. So in other words, tumayo si Moses dun sa gap. Siya yung nagsilbing, siya yung nagsilbi na, kumbaga, Lord, tulungan niyo siya. Siya yung nag-mediate. Sino pa? Si Rahab. Kilala niyo si Rahab, yung prostitute. 'Di ba? Na kinausap niya yung mga spy. 'Di ba? Tinulungan niya yung mga spy na nag-iispiya doon sa Jericho. Sabi niya na, mangako kayo sa amin na hindi nyo kami uubusin, na hindi nyo kami isasama doon sa uubusin nyo. At dahil sa kanya, na-spare yung kanyang buong family. And syempre, lastly, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Jesus Christ stood up for us. Di ba kaya tayo nandito? Dahil kay Jesus. Di ba? Next week nga, ano yung malaking mangyayari next week? Merong Holy Week. 'Di ba? Ano yung ginagawa pag Holy Week? Okay. Pwede. 'Di ba? Pero in a simple term, inaalala natin yung sacrifice ng Panginoong Jesus. O ano tingin niyo sa Holy Week? Outing, swimming,
Di ba? Dagat, video games, computer. Ganun na kasi ngayon eh. Pag Holy Week, pasal, ganyan-ganyan. Di ba? So kaya nga parang nakakalungkot. Teka, parang nakakalimutan na natin na pag Holy Week, siyempre, makisama rin tayo. Igunita rin natin yung ginawang maganda ng Panginoong Jesus. Hindi yung buong mundo inaalala nila yung pagligtas ng Panginoon. Tapos kayo, swimming kayo dyan, video kayo sa gilid. Di ba? Parang medyo nakakaano naman na parang once a year lang naman to, why not na gamitin natin yung oras na to na alalahanin natin yung napakagandang ginawa ni Jesus. Kasi kung wala siya, wala rin tayo dito. Kaya nyo bang iligtas yung sarili nyo? Hindi nyo nga kayang maghanap ng pwedeng ialay sa kasalanan nyo. Saan kayo maghahanap ng mga tupa, ng mga iaalay nyo? Saan kayo maghahanap nun? Wala nga kayo makikita nun. Diba? So, si Jesus, diba sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time." So ang Panginoong Jesus ang siyang nagsilbing mediator. Siya yung tumayo doon sa gap. Kung wala siya, wala na tayo. Hindi na natin kakayanin. So nakita natin, itong mga taong ito at ang Panginoong Jesus ang nagsilbing mga magagandang example na meron palang tao or meron palang hinahanap ang Panginoon na siyang tatayo in behalf of others. So kanina tinanong ko kayo, sino dito yung hindi pa nakakakilala sa Lord, yung kanilang family, yung kanilang mga friends, yung kanilang mga workmates. Diba sa tingin nyo, sino yung tatayo para sa kanila? Pakilakas nga. Amen. Diba tayo? Diba? Kunyari, si Dexter sa school. Nakilala mo na si Lord. Maghahanap pa ba si Lord na, Lord, wag na ako, baka dalawa naman kami dito. Diba? O kaya sa family mo. Sa family nyo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Diba? Lord, akin lang naman yung salvation. Bahala na sila sa buhay nila. Magpapadala na lang ng iba. Hindi. Kaya kayo nauna. Kaya kayo nandito. Kasi kayo yung hinahanap ng Lord na siyang tatayo para sa kanila. Amen ba yon? So, handa ba kayong tanggapin yung matinding responsibilidad na yon para sa kanila? Tumahimik. Ang hirap, no? Lord, kabataan lang ako. Sino ba ako? Makasalanan din ako. Paano ako tatayo? Di ba ganun yung mga worries natin? Paano ko ililigtas? Paano ko ilalapit sa Panginoon to? Di ba? Ako lang naman to. Di ba? Sino ba ako? Ang liit ng tingin natin sa sarili. Kaya ngayon, aalamin natin, what does it take to stand in the gap? Ano ba yung kinakailangan natin para magsilbing mediator para sa kanila? Gusto nyo itong malaman? Gusto nyo itong matutunan? So, syempre, napakahalaga that we know the situation. Kailangan nating malaman ano ba yung estado ng mga family, yung mga friends natin, yung mga relatives natin. Alam naman natin ang buong mundo ay lulong sa kasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. At pag nagkasala ka, anong ibig sabihin nun? Sabi sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So alam natin na kapag hindi sila nakatanggap ng tagapagligtas nila, merong kaparusahan. Alam naman natin yun, di ba? We are very familiar doon. Alam natin na yun ang situation. So ngayon, alam na natin, anong gagawin natin? So syempre, pangalawa, ito yung madalas na kulang sa atin kung bakit hindi natin ginagawa. Wala tayo nito. Kaya kailangan natin ng compassion and passion. So, di ba alam natin na yung mga families natin or yung mga iba natin mga friends na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Oo, alam ko, kailangan nilang tanggapin ng Lord.
Pero may urgency ba? Meron bang kurot sa puso nyo na kailangan nyo tong gawin? Di ba doon dapat nagsisimula ang lahat? Na parang, Lord, paano na yung family ko? Paano na yung parents ko? Paano na yung mga kapatid ko? Isang hindi magandang example nito si Jonah. Di ba si Jonah, pinadala siya ng Panginoon sa Nineveh para magsilbing mediator na para siya yung tatayo in behalf of Nineveh. Pero ano yung ginawa niya? Lumiko siya. Diba? Tumakas siya. At, diba, nilunok siya ng malaking isda. Gusto niyo ba lunukin kayo ng isda? Ayaw niyong tumayo. ayaw niyong sundin ng Lord. So, diba? Tapos nung binigay niya na yung sinasabing instruction ng Panginoon, nung finally, sumunod siya sa Lord, nagalit pa siya. Bakit siya nagalit? Kasi sabi niya, hindi naman deserve ng city na to na maligtas, di ba? So kaya wala siyang compassion doon sa mga tao. So isipin na lang natin, gaano kagrabe, gaano katindi ang kaparusahan ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon, nang hindi tumatanggap sa Kanya bilang Kanyang tagapagligtas. Di ba, nandito tayo sa youth, maatin tayo ng Youth Connect, ang saya-saya natin, di ba? Kung ano-anong games yung natututunan nyo, ay nalalaro nyo, kung ano-anong mga pagkain, yung mga kinakain nyo dyan, di ba? Ano-anong mga chicharon yan, o ano pa man. Ang saya-saya. Pero, ang reality, hindi masaya. Bakit? Kasi hindi pa nakakilala yung pamilya nyo sa Panginoon. Masaya ba yun? Na kayo lang yung, sayaw-sayaw tayo dito, di ba? Kanta tayo dito, mag-worship din si Kuya RJ, di ba? Magpapagame si Sam, magpapagame si Kuya Clay, may mga prize. Masaya. Pero sa bahay, masaya ba na ikaw lang ang nakakakilala sa Panginoon? Knowing that they need salvation? Masaya ba yon? Di ba hindi? So bakit wala tayong ginagawa? Bakit hindi tayo kumikilos? Bakit walang urgency sa ating puso na malapit na ang paghuhukom ng Panginoon? Malapit nang mangyari yung mga prophecy, pero andito tayo. Di ba? Sayaw-sayaw lang, ganyan-ganyan lang. Kasi wala tayo nito. Kaya we need to pray sa Panginoon na ibuhos sa atin, Lord, bigyan mo ng burden, bigyan mo ng bigat sa puso ko. Yung urgency na kailangan ko itong gawin. Diba? Na kailangan kong magsilbi dito sa mga tao na to. Amen ba yon? Huwag nating isipin na, yung kapatid ko, ano naman yan ganyan naman yan Hindi, kahit ano pang ginawa sa'yo ng kapatid mo, kahit ano pa yung hindi mo gusto sa magulang mo, kailangan nila ang Panginoong Jesus. Hindi, diba? Gawin natin ang best natin para sa kanila. So, papaano? Once di ba, nagkaroon tayo ng compassion, we need to intercede. Pag magpipray tayo, paano ba kayo magpray? Lord, thank you for this food, di ba? Nakagastos na naman ako ng malaki sa Grab. In Jesus' name, amen. Ganun ba tayo? Magpipray tayo para sa sarili natin, Lord, may gusto akong biling bagay. Pakibigay po, please. Di ba? Lord, gusto ko siya. Sana makamtan ko siya, makamit ko siya. Yung mga prayers natin ba para sa iba o madalas puro sa atin? O maging honest tayo, sino dito yung nagpe-pray para sa iba? Or mas marami siyang ini-spend na time sa prayer para sa iba? O, diba? Madalas, ano pinagpe-pray nyo? Ano pinagpe-pray nyo pag nagpe-pray kayo? Sarili. Mga wants natin. Diba? Ano pa? Okay, kasalanan. Tama naman. Diba? So, sabi nga sa Bible, diba? Bago mo pa man din ipag-pray yan, alam na ng Lord yung pangangailangan mo. Diba? So, why not spend some time? Sige, pag-pray mo yung sarili mo, wala namang problema dyan. Okay lang yan. Pero hindi mo ba naiisip na kailangan mo rin ipag-pray yung iba? Diba? Na kailangan mo rin mag-intercede for others. Diba? Na ipanalangin yung mga kapatid mo, yung pamilya mo. Sino dito yung pinagpipray niya yung magulang niya na makakilala sa Lord? Meron ba? Pinagpipray niya yung family niya.
'Di ba? Gaano katindi? Gaano kagrabe yung prayer? Parang, Lord, bahala na po kayo sa kanila, ha? 'Di ba? Kailangan nating i-intercede. Sabi pa nga sa Matthew 5, verse 44, love your enemies and pray for those who persecute you. Imagine mo, ito na nga, ipanalangin mo yung kaaway mo. 'Di ba? Lord, tigo kayo man siya. Ganun ba yung prayer natin? 'Di ba? Hindi. Big sabihin, tinawag tayo ng Panginoon na kahit sino pa yan, ni sino pang tao yan, maski kalaban mo pa yan o kaaway mo pa yan, ipapanalangin mo pa rin siya. Di ba? Parang, Lord, ang hirap naman. Ang hirap naman gawin ito. Yung mga friends ko nga, hindi ko mapag-pray eh. Di ba? Paano pa yung kaaway ko? So, ibig sabihin, gano'n na lang katindi yung commandment sa atin ng Panginoon na ipanalangin natin yung mga loved ones natin. Amen ba yun? Magsaset ba tayo ng prayer time? Diba? Pag magpipray tayo, syempre napakahalaga. May prayer list tayo. Gagawa tayo ng mga practical natin gagawin. Sino dito yung may mga prayer list siyang tinitignan pag nagpipray siya? Oh, wala. Diba? So, sino dito yung pag nagpipray siya, ang ginagawa niya is talagang naka-bullet, naka-points, detailed. Or kung ano na lang bahala na, matutulog ako. Nantok na ako, ito na lang prayer ko. Di ba? Madalas ganun tayo. Pero pag magti-TikTok, pag magti-Facebook, hindi inaantok. Pag manonood ng series, kahit 10 episode yan, tatapusin yung season, hindi inaantok. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ganun ka ba? Pero pag magpi-prayer, pag magpi-pray, magde-devotion, inaantok. Diba? Gaano kahabang isang episode sa Netflix? 24, medyo konti pa yon, diba? Yung iba, 45, 50. Kaya nyo tapusin. Okay, sige. Isa pa. isa pa. Isa pa. Teka, nabitin ako. Isa pa. Natapos nyo. Pero, panalangin yung kapwa nyo, hindi natin magawa. So nakakalungkot, di Netflix ba magliligtas sa kaluluwa nila? Hindi, baka ikaw pa nga yung dalin nun. So kaya we need to spend some time sa ating pananalangin. Hindi porket kabataan ka, marami kang pwedeng gawin. Diba? Huwag nyo isipin na reserve sa matanda yung prayer. Diba? Sila na mag-pray. Matanda naman na sila eh. Diba? Wala na silang masyadong gagawin. Hindi. Tayo maraming oras. Dapat tayo yung mas maraming oras sa pagpapanalangin. Amen ba yun? So napakahalaga that we pray for them. Diba? Iniiyak natin sila sa Panginoon. Napakahalaga nun. That, diba? Kunyari, si Sister Antoinette, diba si Antoinette, nadala niya yung kanyang buong family. Paano mo ba sila pinagpipray dati nung una ka nakakilala sa Lord? Diba? Gaano kabigat pag pinagpipray mo, Lord, bahala ka, o talagang iniiyak mong lumapit sila? O diba? Grabe ang prayer kasi hindi yan basta-basta. Huwag nating tinitake lightly yan. And syempre, eto, dito rin tayo sabit. Actually, sabit naman tayo sa lahat. Pero dito talaga tayo sabit. Yung pagsaset ng example. Diba? Dito, ang babait, di ba? Uy, bro, sis. Di ba? Opo, pastor, opo, bishop. Pero pag sa bahay, ano ba? Di ba? Sinabi ko na nga sa'yo, mama eh. Di ba? Paulit-ulit naman, oh. Ganon tayo umasta. Di ba? Sa tingin nyo, malalapit nyo sa Lord si mama at papa nyo sa ganong paraan? Di ba? Baka lalong aayaw ganyan pala tinuturo sa Youth Connect, mga bastos yung mga kabataan. Diba? So kung gusto natin silang mapalapit sa Lord, tayo yung magsisilbing good example. Hindi yung pag, di ba? Kunyari si Sam, example lang to Sam. Pag darating si Sam sa bahay, yun na si Sam. Di ba? Kumbaga, parang pagdating sa bahay, kinakasuklaman siya ng mga kasama niya sa bahay. Di ba? Hindi ganun. Siyempre, tayo ay magsiset ng magandang example. Mabuti ba kayo example sa ating mga bahay?
Okay, yes. Diba? The audacity. Hindi, joke lang yun, di ba? Mabuti ba tayong example sa school natin? Mabuting bad example? Di ba? O mabuting good example? Minsan, di ba? Pag medyo hirap na sa test, Lord, naway, patawarin mo na lang ako. Di ba? Kailangan ko nang kumapit sa patalim. Di ba? Desperate moves na kasi desperate time. Ganon ba? Di ba? Na, pre, alam mo, Christian ako, pero tulungan mo lang ako. Tulungan mo lang ako ngayon. Di ba? So sa tingin mo, mailalapit natin sila sa Lord kung ganon tayo? Sa work. Di ba? Are you a good example sa trabaho na isang mabuting ka manggagawa? O pag nasa work kayo, andyan na. Di ba, nagbubulungan siya. Andyan na si Darwin. Di ba? Kailangan natin maging mabuting example kahit nasan man tayong lugar. Amen ba yun? Hindi lang nasa Youth Connect tayo magmumukhang mabait. Kaya nga sinabi mukhang mabait kasi hindi talaga mabait. But so we need to be an example. Sabi sa 1 Timothy chapter 4, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So sinabi to ni Apostle Paul dito, dahil hindi porket kabataan ka, maligalig ka, marami kang gagawing mga kalokohan. Sinabi nga dito na kahit kabataan ka, wag mong hayaan na maliiting ka lang nila. Pero magsiset ka as an example, as a good example. So tatanungin ko kayo, isa pa, are you a good example? Ang hirap sagutin. 'Di ba? So we need to be a good example na maging mabuti tayong ehemplo kahit ano man yung mangyari. 'Di ba? Sa trabaho natin, pag tinanong ba yung mga katrabaho, nag-interview ako, 'di ba? Lumipad ang aming team sa trabaho ni Limuel at kumausap kami ng 3 katrabaho niya. 'Di ba? O kumusta naman si Limuel sa trabaho niyo? Sa tingin niyo ba pag tinanong yung mga ka-workmates niyo, magbibigay sila ng magandang sagot? O so ito na nga. Gagano siya. Diba? So ito na nga. Si kasi ganito, ganyan. Diba? Pag sa school, diba? Nagkausap ng mga classmate ni Jomer, diba? Saan ka ba? Diyan ka lang sa tabi, diba? Sa tapat? Pwede natin sino yung mga classmate ni Jomer dito? Diba? Sa baba. Paakyatin. Kumusta naman si Jomer sa school? Diba? Mabuti ba siya? Mabait ba siya? Diba? Pag sa bahay, diba? Lumipad ang aming team sa bahay nila Dexter. Diba? Interviewin ng magulang niya. Sir, ma'am, kumusta naman po si Dexter sa bahay? Diba? Ano kayang sa tingin mo sasabihin? Na magulang mo. Diba? So, ang pagiging Christian, hindi naman yan tinatago. Diba? Pinapakita yan. Sabi mo sa katabi mo, pinapakita yan. Diba? Hindi yan ina-announce na, bagong pasok ako first day ko ngayon sa trabaho. Guys, just to let you know, I'm a Christian. Diba? Ganon ba yon? Ganon ba yon? Aasarin ka nila, di ba? Uy, praise the Lord, alive, di ba? Gaganonin ka nila. Paano pinapakita yung pagiging Christian? By setting a good example. Di ba? Na kahit hindi mo sabihin na Christian ka, hindi mo sabihin na tinanggap mo si Lord, sila mismo makikita nila sa buhay mo. Di ba? Makikita nila na anong nakain mo? Anong meron sa'yo? Bakit ka ganyan? Bakit sa dami-dami ng taong nakilala ko at nakatrabaho ko, iba ka?
wala kang pakialam. Hindi. Iba ka. Dahil parang pag dumadating ka, parang nagliliwanag yung office. 'Di ba? Pag dumadating ka, parang ang gaang ng pakiramdam. 'Di ba? Pag dumadating ka, pag nakakasalamuha ka namin, parang masaya kasama, ang sarap sa feeling, parang feeling ko ang lapit ko sa langit. Hindi yung malapit ng ano, 'di ba? Kumbaga yung feeling niya, ang gaang, 'di ba? Ganun sana, no? Kaso parang hindi, 'di ba? Ba't ganun pag nandiyan ka? Parang laging 'di ba? Laging ubos pera ko kasi bad influence, 'di ba? Laging napapahama. Ganun ba tayo, mga Christian? 'Di ba? Pagkasama si Michael, ganun, pagkasama si Michael, laging napapahamak. 'Di ba? Laging bakit laging ganyan? 'Di ba? So, hindi ganun ang pag-announce ng Christian. Nakikita yan sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, nakikita yan sa buhay natin. 'Di ba? Tapos punta kayo, no? Ano bro? Ano bang nakikita mo sa akin? 'Di ba? So, pag ito, nagawa na natin, nag-pray tayo, lubusan ng ating panalangin, nakita nila na good example tayo, that's the time na mag-reach out na tayo sa kanila. 'Di ba? Ibig sabihin nun, yun na, ibibigay mo na yung buhay mo sa kanila. Meaning, parang ikaw na yung lalapit. 'Di ba? Hindi yung sasabihin mo, sila lumapit. 'Di ba? Sila yung may kailangan kay Jesus eh. Kayo ang lalapit, hindi ako. Kasi ako kailangan nyo. Hindi ganon. Ikaw ang lalapit, ibibigay mo yung kamay sa kanila. Ikaw ang tutulong, ikaw ang aahon sa kanila. Amen ba yun? O sino dito yung gusto niya, siya yung nilalapitan lagi? 'Di ba? Ayaw nyo lumapit, ha? Bala kayo. 'Di ba? Hindi. Tayo ang lalapit sa kanila. 'Di ba sa family natin, ano ba gagawin nyo? Pupunta kayo sa bahay, magpapatawag kayo ng meeting. Papa, Mama, pwede bang kausapin ko kayo? 'Di ba ganon? Tapos, Ma and Pa, gusto kong malaman nyo na pupunta kayong impyerno. 'Di ba? At makasalanan kayo eh. Ganun ba 'yon? 'Di ba? Pag hindi niyo tinanggap 'di ba? Pag hindi sa tingin niyo tatanggapin nila? Hindi, may tamang process ng pag-reach out. Siyempre, unang-una, 'di ba? Ano ba yung sikreto sa isang magandang relationship? Binibuild ang relationship, ang friendship, binibuild yan. Pwede bang bigla na lang kayong friends? Kunyari, si Sarah at si Jess, nagkita lang kayo, friends na kayo. Di ba, hindi naman ganon? Ini-establish nyo yung mabuting friendship nyo. Tama ba? O yung, parang hindi Di ba, yung friendship, yung relationship, ini-establish yan. So, pag sinabing reach out, meron kang gagawing tamang process paano sila i-reach out. Di ba? Pag sa trabaho, di ba, hindi naman kayo nagpapansinan. 1 year na kayong magka-workmate, di kayo nag-uusap. Maski good morning, hindi niyo sinasabi sa isa't isa. Tapos bigla kang humarap. Sir, tanggapin mo si Jesus. Di ba? Ganun ba yun? Wala man lang kayong relationship na build, wala man lang na build na parang kumbaga, trust sa isa't isa. Tapos bigla ka na lang lumapit. Para ka nag-offer ng networking nun. Di ba? para kang may... di ba? Parang open-minded ka ba? So, yun ang reality. Hindi natin pwedeng madaliin. Siyempre, lulutuin natin to sa prayer. Di ba? Yung sarili natin, kailangan, we need to make sure na wala silang makikitang butas, maayos tayo, mabuti tayong ehemplo. Doon tayo mag-reach out sa kanila. Di ba? I-establish natin na, okay, sa friends natin, mapagkakatiwalaan ko pala tong si Myla. Mabuti palang tao to. 'Di ba? Ganon. 'Di ba? So, pag nag-reach out ka, merong relationship na open kayo sa isa't isa. Di ba ganun yung friendship? Ganun yung relationship? Na hindi naman kayo magiging open sa isa't isa kung hindi nyo in-establish yun. Di ba? So, we need to reach out. At syempre, isipin natin,
paano natin sila i-reach out, paano natin sila, ano yung mga gusto nila, ano ba yung mga hobbies nila, paano tayo open up, makakapag-connect sa kanila. Ganon po yun, diba? At once we reach out, that's the time na i-share na natin yung mabuting balita. Diba? To share the good news, to share that the Lord, ang Panginoong Jesus ay binigay niya ang kanyang buhay para tayo maligtas. Amen ba yun? So naalala ko gamitin ko lang example, yung asawa ko, si Grace. Dati nung nakakilala siya sa Lord, talagang matinding kalaban niya is yung kanyang family. Grabe yung persecution na kanyang naranasan. Umabot pa sa point na talagang nasasaktan siya physically. Pero nakita ko yung kanyang, kumbaga, naging mabuti siyang example. Sinabi ng kanyang parents, huwag ka na umatin. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. So matagal siya nawala sa church. Pero kahit nawala siya sa church para sundin at i-obey yung kanyang parents, hindi nawala sa kanya yung pagmamahal niya sa Lord. So hanggang sa nagka-work na siya, talagang patuloy ang kanyang pananalangin, yung kanyang pag-reach out sa kanila, hanggang sa dumating sa point na talagang tumanggap sa Panginoon yung kanyang family, yung kanyang parents. So patuloy namin pinapanalangin. So kaya, wag po tayong susuko. Minsan, di ba, iniisip natin, parang ang hirap. Di ba? Sino dito yung mga parents? Ang hirap gumawa ng move. Ang hirap i-establish yung mga steps natin para sa kanila. Pero one step at a time lang. Siyempre kasama naman natin ang Panginoong Jesus. At pag nakita ng Lord yung puso natin, yung desire natin na, Lord, please, Lord, iligtas niyo sila. Diba? Nakita ng Panginoon yung iyak ng ating mga puso. Darating yung time, lalambot yung puso nila. Lalapit sila sa Panginoon. Diba? Katulad ni Antoinette. Saan ba nagsimula yun? Diba? Sa school lang yon. Diba? Na siniran siya ni Claire. Hanggang sa umaatin si Tonette. Then, di ba sa Father's Day ba yun? Una mo na-invite yung papa mo. Di ba? Every Father's Day lang, tama ba? Pag Father's Day. So, yung iba rin dito, sinimulan nila sa Father's Day, pa, punta ka naman. Father's Day naman eh. Di ba? So, nung una, tuwing Father's Day na, di ba? Isang araw na naman yun sa isang taon. Di ba? Hanggang sa ito na. Nandito na sila. Tapos, bukod sa kanilang buong pamilya, pati mga relatives nila, may mga Bible study na silang hinahawakan. So, wag tayong susuko. Wag natin silang susukuan. Kasi ang Panginoong Jesus, hindi naman tayo sinukuan eh. Diba? Kahit gaano tayo kasama, hindi tayo sinukuan ng Panginoon. At lagi mong tandaan, kaya ka nandito at kaya ka nauna sa pamilya nyo kasi gagamitin ka ng Lord para iligtas din sila, ilapit sila sa Lord. Amen ba yon? So, isipin nyo, hindi kayo no one. Diba? Somebody kayo, ibig sabihin, gagamitin kayo ng Lord para maging daan sa kaligtasan na kung nasan man kayo. Amen po ba yun? Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 14, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." So ito nga yung sinasabi na tayong tumanggap ng ilaw ng Panginoon, hindi natin tinatago yung ilaw na meron natin. Diba? Na pag nandito tayo, exposed tayo, diba? Nag-worship tayo, pero pagdating sa bahay, papatayin natin yung ilaw, isi-switch off natin, itatago natin kasi nahihiya tayo. Hindi. Ang pagiging Kristiyano, ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon, ang pagmamahal sa Lord, hindi yan tinatago. Okay? Lagi mo itatakin sa sarili mo, hindi yan tinatago. Pinapakita yan. Kaya nga napakahalaga na magkaroon tayo ng puso ng Panginoong Jesus. May we all have the heart of Jesus. Seek to be the mediator between God and our family. So siguro sa oras na ito, as we end this fellowship,
lahat ng mga tao dito, mga kabataan na gusto niyan tumayo at magsilbing ilaw kung nasan man siya. Samahan niyo akong tumayo at manalangin tayo. And let's ask God na bigyan tayo, ibuhos sa atin ng Lord yung bigat ng mission natin. At i-ask natin ng Lord that tulungan tayo ng Panginoon, maging mabuti tayong ehemplo, maging good example tayo, na tulungan tayo ng Lord na mailapit natin sila. Gusto niyo ba na mailapit ng inyong family sa Lord? Gusto niyo na mailapit niyo yung mga workmates niyo, yung mga friends niyo, mga schoolmates niyo? So sige, let's pray. Let's raise our hands as a surrender to God. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo sa gabing ito, Panginoon, at nakita namin, Lord, ang bigat ng inyong mensahe, Lord, na ang Christianity, Lord God, ang paglilingkod sa inyo ay hindi lang pala basta-basta ganito, but Lord, we need someone, Panginoon. You need someone na siyang tatayo, Lord, na magiging mediator, na magsisilbi, Panginoon, na mag-i-stand in behalf of others. Kaya Lord, here we are. Lord, hindi po aksidente na kami ay nandito. But Lord, this is an incident. Ito'y pinlano nyo, ito'y inyong sinadya. Because Lord, gagamitin nyo kami. Ang bawat isa po sa amin, Lord, as we raise our hand, gagamitin nyo kami, Panginoon, to lead our families, to lead our parents, to lead, Lord, our siblings, Panginoon, lahat ng mga friends and relatives namin, patungo sa inyo. Kaya Lord, unang-una sa lahat, Lord, we pray that you pour out sa amin yung compassion, Panginoon. Help us, Lord, na magkaroon kami ng compassion and passion to do the mission, Lord. Na magkaroon ng bigat sa aming mga puso. Lord God, yung mission na ito, Lord, na hindi namin to gawing basta-basta or i-take lightly. But Lord, gawin namin to, Lord God, ng buong puso at buong buhay. At dalangin namin, Lord, that you help us to remove all distractions at spend, Lord God, ang lahat ng oras namin, Lord, na available to pray. And Lord, hindi lang manalangin para sa aming sarili, but most of all, Lord, manalangin for the others, Lord, na siya nangangailangan ng kaligtasan. At dalangin namin, Panginoon, that you help us, Lord, to be a good example. Forgive us, Lord, sa lahat ng mga impurities and sins namin, Panginoon. At naisin namin, Lord God, na saan nyo man kami dalhin, ay makikita kayo sa aming buhay, Lord. Saan man kami mapunta, saan man kami mapadpad, sa trabaho, sa school, sa aming mga bahay, sa aming pamilya, walang ibang makikita kundi kayo, Panginoong Jesus, sa lahat ng aming gagawin. At hindi po makapasok, Lord, ang kaaway sa amin. And we also pray, Lord, that you help us na ma-reach out namin sila at may bahagi namin, Panginoon, may bahagi po namin kayo sa kanila, Lord, at tanggapin kayo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Thank you, Lord. Dahil sasamahan nyo kami all throughout this journey, Lord, we know na hindi po madali, matindi ang bakbakang aming kakaharapin. But Lord, we know, Lord God, nakasama namin kayo. Kaya Lord, give us courage and hope. Panginoon, Lord, na mailalapit namin, Lord God, yung aming mga families sa inyo. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your work in our lives. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Sige po, makakaupo na tayong lahat.